Ang kautusan ay hindi sa pananampalataya eh. Kaya nga sinabi, huwag kayong maging mga mangmang. Unawain po natin ang kalooban ng Ama. Unawain po natin ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging mga mangmang. Huwag natin ipilit yung ating sariling kagustuhan. Hayaan natin tayo ay madala ng kalooban ng Ama, hindi sa ating sariling kalooban. Magpatiagos po tayo doon sa kalooban ng Ama sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi po sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang lahat na tinulong ng Diyos sa kasubayan. Efeso 2:10. Ano sinabi dyan? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Si Kristo po ang lalakaran natin, hindi yung kautusan. Gawa po tayo ng Diyos. Tingnan po natin ang 6 ng ang Juan. 6, versikulo 1:6, versikulo 28 hanggang 29. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan niya ang kanyang sinugo. Yan po ang gawa ng Diyos. Eh siya pumulos, gawa naman ng Diyos yun ah. Eh ano ngayon? Totoo naman eh. Lahat gawa ng Diyos. Pero si Kristo, tayo ginawa ng Diyos. Si Kristo, pinamukala ng Diyos noong una pa upang sa Kanya tayo lalakad. Bakit sa Kanya tayo lalakad? Parang may bahagi naman si Apostol Juan, hindi palagi si Apostol Pablo. Versikulo 5. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa Kanya'y walang kasalanan. Kaya sa Kanya tayo lalakad. No? Unang 1:3, versikulo 5. No? Kay Kristo po tayo lalakad. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo sa Efeso 2, tayo'y kanyang gawa ng nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Si Kristo ang lalakaran natin. Bakit? Sapagkat nag-aalis siya ng kasalanan. Sapagkat sa Kanya'y walang kasalanan.